Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to, nagimbal ang lahat sa pasabog ni Attorney Vic Rodriguez. Gibo, Chodoro, PBBM, todas na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan, ginagamit lang silang pawn ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino, anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan, anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng giyera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan nasa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Silang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices. Sila mamuno. Kayong lahat ay leaders. At nandyan din yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang media platforms, social media platforms. This is the new media. And without them, I don't think lalayo at lalalim ng ganito ang hakbang ng maisog. Kanya, nais ko kayong pasalamatan yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na yung traditional media. But traditional media, lanaw yan. Dito tayo sa new media. Dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwede maging media. I-upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay, simultaneous. Ito yung malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan, kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon. So yan mga kababayan, tama pong sinasabi dito ni Attorney Vic Rodriguez, no? Hindi po lahat, or konti lang naman itong mga tinatawag nila sa social media na keyboard warriors, no? Yung mga keyboard warriors na talagang ang tatapang, pagdating po sa pagtatype. Kasamahin kaya yung mga ito doon sa West Philippine Sea. Diba? Para makita talaga kung tunay nga silang matapang. Baka mamaya matapang lang kayo sa mga comment niya eh. Diba? Kapag comment lang yata kayo matapang eh. O, sino po ba ang bobong Pilipino ang gusto ng gera? Diba? Ultimo nga, Amerika ayaw ng gera laban sa China eh. Tapos tayo, Pilipinas, gustong-gustong makipaggera. O eto, sinasabi po nila nung una, ng mga kanakaraan, di ba, na pag inatake na ang mga Pilipino, action na kami. Yung Amerika nagsabi, di ba? Pag inatake ang Pilipino, talagang gigerahin na namin yan. O. Ngayon mga kababayan, may nasaktan bang Pilipino? Hinaras ba ang Pilipino? Oo, noon pa po. Bakit hindi kayo uma-action? Well, anyway, wag na lang po tayong umasa sa US. Yung talagang atin na lang po. Yung dito na lang sa Pilipino na lang yung mag-resolve dyan.
Ito lang ang opinion ng nakaramihan. Bakit po, gustong-gusto nyo makipaggera pero ayaw nyo sa mandatory ROTC? Ano po ang inyong ipapanlaban dyan? Pag naubos po yung mga kasundaluhan natin, ayaw nyo ng mandatory ROTC tapos gustong-gusto nyo ng gera. Ayaw nyo ihanda yung ating mga kabataan or something tayo, no, mga Pilipino sa mga ganitong sakuna. Kasi nga po, baka drama nga lang to mga kababayan eh. Ngayon, mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear armed China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy, hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan ng World War II. Nakipaglaban, shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano. Magagaling po tayong mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago ng World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude. Hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo. Nasa payagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kundinahin kung anuman ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat binasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan natin mabuti, ano ba story ng China Sea, ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa ating Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal noong panahon ni Noynoy Aquino. Noong nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating Navy ship. Yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Kasama na Taiwan, kasama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag nating pasukan, wag nating i-militarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship, na ang katotohanan hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So yung uto-uto, yung ating gobyerno, nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin noong panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan.
Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano to. They want to remain they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluwensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na natulon ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang pinubok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, huwag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulong ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay nyo. So yan mga kabayan ha. O hindi tutulungan ng Amerikano, hindi tutulong ang Amerikano. Armas lang ang itutulong nila. Pero magpapakamatay po dyan ay mga Pilipino. Ha? Naiintindihan na po ba natin mga kabayan na hindi lang tayo ang claimant dyan mga kabayan. Yung mga kapitbahay natin, may mga ano rin sila dyan, may mga pag-aari or karapatan. Oh? So, sinong dapat sisihin? Si Noynoy, mga kababayan. O, di ba sinabi na nga, nagpauto. Kung nauto si Noynoy, anong tawag ngayon natin sa administrasyon ngayon? Di ba? Parang ganun rin ang ginagawa. Posible ba na nagpapauto rin? Yan nagtatanong lang mga kababayan. Posible ba na nagpapauto rin si PBBM sa sa Amerikano? Ha? Or may ibang personal interest with the Americans, di ba? Kaya Uncle Sam, mga kababayan, may personal interest na naluto o nasunog. Ang administrasyong ito sa Amerikano. Yan ha. Nagtatanong lang po tayo mga kababayan kasi malamang ikaw na nanonood ngayon, ayaw mo talaga ng gera. Ha? Ayaw mo lang aminin kung talagang supporter ka ni PBBM. Ayaw mo lang aminin. Masasaktan ka dito kapag nanood ka dito. Kasi kami, aminado talaga na kami na ayaw namin ng gera. Pero kung gusto mo po ng gera, pwede ka rin naman sumama sa kanila. Diba? Yung mga matatapang, yung mga keyboard, bago na pong tawag ngayon sa kanila hindi na po mga trolls. Keyboard warriors. Yan ha. Yan na po yung tawag sa kanila ngayon Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.